Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gabriel D. Tolentino mula sa ADT 122 na maghahatid ng talumpati tungkol sa pagtitipid ng enerhiya. Alam mo ba na halos 360 na megawatts ng kuryente ang matitipid kapag mahusay ang paggamit ng kuryente? Iyan ay ayon sa Department of Energy. Nangangahulugan ito na maaari nating bawasan ang paglabas ng tone-toneladang carbon dioxide sa hangin at sa kalaunan ay makakatulong na babawasan ang polusyon sa hangin. Sa isang artikulo mula sa Tara Energy, sinabi nila na tayo bilang isang pandaigdigang lipunan ay bumubuo at gumagamit ng mas maraming enerhiya kaysa dati at ang pangailangan sa enerhiya ay patuloy na tumataas. Totoo ito, ngunit ang lahat ng bagay ay may hangganan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang mga pinagkukunan natin ng enerhiya o kung magagamit pa natin ito. Mayroong mga rekomendasyon at mungkahi mula sa internet tungkol sa pagtitipid ng enerhiya at syempre mula sa Department of Energy. Ngunit ginagawa ba natin ang mga ito? Kahit nasa isang maliit na bagay na kaya nating gawin, maaari nating maligtas ang ating planeta o magkaroon ng isang malaking epekto at pagbabago rito. Maaari tayong magsimulang magtipid ng enerhiya sa loob mismo ng ating mga tahanan. Ngunit ano nga ba ang pagtitipid ng enerhiya? Tinukoy sa isang artikulo ang pagtitipid ng enerhiya ay bilang pag-iwas sa maaksayang paggamit ng enerhiya upang matiyak ang patuloy na pagkakaroon nito. Ang paglilimita sa paggamit ng mga device, produkto o kahit mga serbisyo ay isang paraan upang makatipid, ngunit maaari rin itong makamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga kagamitan na makakatulong sa pagbaba sa paggamit ng enerhiya. Ang mga produktong ito ay mas matipid sa enerhiya at idinisenyo upang kumonsumo ng mas kaunting kuryente. Ngayon, ano ang mga bagay na maaari nating gawin upang makatipid sa kuryente, pera at makatulong sa ating planeta? Una, maaari nating patayin ang mga ilaw kapag hindi ginagamit, kung saan ay makakatipid pa sa atin ng hanggang 25 piso kada buwan. Gayun din, maaari nating gamitin ang liwanag na hatid ng araw sa loob ng ating tahanan at libre ito. Ikalawa, ang pagpalit ng CLF sa LED na uri ng bumbilya ay maaaring makatipid ng halos 50%. Ikatlo, dapat din tanggalin sa saksakan ang mga electric appliances kapag hindi ito ginagamit dahil ang mga ito ay gumagamit pa rin ng kuryente tulad ng TV na nasa standby mode at mga charger ng mobile phones. Ikaapat, ugaliin na linisin ang air conditioner. Ang regular na paglilinis ng mga filter nito ay makakatulong sa air conditioner unit na gumana ng maayos at normal. Ikalima, huwag din hayaan nakabukas ang pinto ng refrigerator ng matagal at regular na linisin ito para makasiguradong mapanatili ang lamig at sariwa ang lahat ng nasa loob nito. At panghuli, isinaad din sa Tara Energy website na maaari din tayong maglakad o magbisikleta sa halip na gumamit ng sasakyan upang makatipid sa paggamit ng gasolina. Ang mga ito ay mga simpleng bagay na maaari nating gawin upang makatipid ng enerhiya. Gawin natin ang ating bahagi bilang mamamayan. Magtipid sa kuryente at iligtas natin ang ating planeta. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Gabriel D. Tolentino mula sa ADT 122 na naghatid ng talumpati tungkol sa pagtitipid ng enerhiya.